What's up sa inyo mga kabowlers? What's up sa inyo mga kapito? At itutuloy natin ang ating usapan regarding sa mga violations na nagkakaroon tayo ng pagtatalo, okay? Or nagkakaroon tayo ng doubt kung ano ang ihahatol natin. Of course, pinag-uusapan pa rin natin sa ilalim ng updated rules and regulations ng FIBA. So ngayon naman, pag-usapan natin sa ilalim ng mga violations na yan, ang tinatawag na ball out of bounds and player out of bounds. Ano ba mga senaryo sa violation na yan na nagkakaroon tayo ng confuse? Kasi nasusunod naman talaga yan ng mga referees, okay? Na i-implement naman talaga nila yan ng maayos. Ngayon, may mga konting senaryo lang na minsan nagkakaroon sila ng doubt sa patuloy na mga comments sa mga comment na nababasa ko. Yun ang ating pag-uusapan. Okay, kung ano-ano yung mga katanungan na madalas na itanong sa akin ng mga followers natin, ng mga subscribers natin regarding sa mga violations na yan. So part 2 tayo, tutuloy natin ang usapan regarding sa mga scenarios na karaniwang nangyayari sa mga violations na nagkakaroon ng doubt ang mga referees kung paano nila ihahatol doon. Okay? Una-una, yun na nga, yung ball out of bounds and player out of bounds. Ibig sabihin, out of bounds. Ganun lang kasimple. Ang senaryo na medyo hindi maunawaan o hindi maintindihan ng mga ibang kabaro natin, lalo na yung mga baguhang referees, ay ang sitwasyon kung saan ang player ay nasa labas na at nasa lunya doon ng bola galing sa loob ng basketball court. Okay? So yan ang senaryo na hindi minsan natatawagan ng mga referees, kung saan ang tinatawag pa na referees ay nalalast touch pa yung player na nakapag labas ng bola, pero nasa loob ng isang player doon, then nasa labas ng isang player. Ang sitwasyon dyan mga kapito, lagi natin tatandaan kung sino ang responsible sa mga pagkakataon na yun, ay ang player na nasa labas. Okay? Kung nasa labas na ang player at nasa loob niya ang bola galing sa loob ng basketball court na nagtatapikan doon, at bigla niyang nasa loob ang bola na nasa labas na, siya responsible doon sa tinatawag na last touch o out of bounds situation. Okay? Maliwanag yan mga kabowlers, yung mga senaryo na yon. Okay? Kasi active player siya. Okay? May mga sitwasyon minsan sa violations na yan, minsan ang substitution. Nandoon yung nakasub yung player, sasub pa lang, biglang napunta sa kanya ang bola at nasa lunya. Kasi minsan usually yung mga players na yan, nandoon yan sa table official nag-aabang ng substitution, di ba? Accidentally minsan napupunta sa kanila ang bola galing sa tapikan at didebatehan nila na ang naka-out of bounds daw yung player nasa labas na magsa-substitute. Okay? Hindi po mga kapito, no? Huwag nating paniwalaan yung ganon. Dahil ang katotohanan sa rules and regulations na mga updated ngayon regarding sa ball out of bounds na yan and player out of bounds, walang kinalaman yung tinatawag na substitute player. Bakit? Hindi pa po siya active player. Pag sinabi nating active player, yan yung 10 players na nasa loob ng basketball court mismo na naglalaro. Okay? So, yung substitute player, magiging active player pa lang siya kapag lumabas na ang tinatawag na substitute player na sa loob ng basketball court, yung papalitan niya. Saka pa lang siya magiging active player. Kaya pag nagkaroon ng sitwasyon na ganoon senaryo, hindi responsible yung substitute player na sa-substitute pa lang. Mga kapito, mga kabowlers, sana maliwanag sa atin yan. Ngayon, dumako tayo sa another tinatawag na violations na nagkakaroon tayo ng confusion kung ano itatawag natin. Dumako naman tayo sa shot clock. Minsan, nagkakasigawan pa pag shot clock. Pag sinabi natin shot clock, meron yung tinatawag na 24-second shot clock at saka 14-second shot clock. Sa ilalim ng rules and regulations ng FIBA, okay, OBR tsaka OBRI, inisang article na lang yan, pinagsama na since shot clock yan. Before, magkahiwalay pa ang 24 at saka 14 seconds shot clock sa ilalim ng FIBA rules and regulations. Katulad yan ang sinabi ko, pinagsama na. Ngayon, ano ang kaguluhan minsan nangyayari dyan? Minsan nag-buzzer na, ang shot clock at ang bola ay nasa ere, okay? At pagtama sa ring, of course, tumama sa ring ang labanan dito, no? Tumama sa ring at na-rebound ng tinatawag na opponent. Okay? Minsan, pumipito pa rin ang referee ng shot clock violation, which is hihinto ang laro. Minsan nagwawala si coach doon sa bench. Ba't mo tinigil? Yan ang totoo. May mga coaches talaga na marurunong.
Okay? Pagdating sa shot clock violation na yan, as long as na ang bola ay na-release na sa ere at tumunog ang pito, lagi natin tatandaan, pagpasensyahan muna natin ang ating pito, mga kapwa ko orbitero, mga kabaro ko. Tingnan natin muna kung anong mangyayari sa bola. Okay? Or, ganito naman mga kapito. Tumira, okay, tumira ang player at nasa ere ang bola, pumapos. Okay? Ang nakakuha naman ng rebound ay ang opponent. Hindi tumama sa ring Hindi tumama sa ring. Opponent. Minsan pumipito tayo, wag na tayong pumito. Ibig sabihin let go na dahil ang opponent naman ang nakakuha ng rebound or tumama lang sa board, di tumama sa ring, let go pa rin basta opponent ang makakuha ng bola. Nagiging shot clock violation lang yan kapag ang player tumira, okay, hindi tumama sa ring, o kaya sa board lang tumama at ang nakakuha ay kakampi pa rin. Okay? Yan ay shot clock violation na. Okay? May mga sitwasyon pa rin na nangyayaring senaryo. Okay? Pumapos, okay? Hindi tumama lang sa board, hindi sa ring, nagkaroon ng jump ball situation. Okay? At ang tinatawag na APA o alternating possession arrow ay mapupunta doon sa offensive team kung sino yung tumira. So, hindi na mapupunta sa kanila kasi shot clock violation na yun. Okay? Once ng arrow possession naman ay mapunta doon sa tinatawag na opponent ng tumira, at nagkaroon ng jump ball, of course, pipito ang referee dyan. Pipito yan ng stop the clock and then may jump ball violation. Kapag sa opponent napunta ang bola, kanila ang bola. Okay? Pero once na doon sa kakampi napunta ang bola, shot clock violation na yun. Napupunta na automatic yung bola, ang posisyon ng bola doon sa kalaban nila. So, ganun lang tumatakbo. Ang tinatawag na shot clock. Okay? Nagiging reset lang yan once na tumama sa ring. Once na tumama sa ring, reset yan. Automatic yan, reset yan ng shot clock operator. Okay? So, maliwanag na yung shot clock na yan. Wala tayong pagtatalunan dyan, mga kaballers, mga kapito. Okay? Kaya naman, ang susunod na violation na pag-uusapan natin, okay, which is yung mga controversial violation na hindi minsan maintindihan ng mga referees at mayroon silang confusion o nako-confuse sila kung ano itatawag nila. Dito naman sa tinatawag na goaltending and interference. Okay, mga kapito. Sa goaltending, alam naman natin yung common naman yan. So, pag may malalaking players na naglalaro, basta ang bola pababa na at tinapik yan ng opponent, goaltending yan. Okay? Once ang bola may ganong kakayahan pumasok sa tinatawag na ring, okay? At tinapik yan ng kalaban, automatic yan, goaltending yan. Okay? At ang tumama na sa board, okay? Then tinapik ang board, okay? Automatic yan. Kasi may kakayahan nga tumira, goaltending yan. Mga kaballers, mga kapito. Ngayon, dito naman, sa interference naman, medyo merong confusion ng konti. Pag sinabi nating interference, ito yung paghawak ng mga bagay, okay, doon sa na part ng backboard. Okay, pag sinabi kasing backboard yan, yung board mismo, andyan dyan yung ring, at saka nandiyan dyan yung net. Andyan dyan pumapasok yung tinatawag na interference. Okay, hindi ka pa pwedeng gumawa ng isang bagay na magkikreate ng vibration para hindi mapasok yung bola. Okay? Pwede yung ihatol doon sa tinatawag na offensive team. Halimbawa, yung kakampi mo ang tumira at yung bola nasa ring at tinawakan mo yung net o yung ring. Okay? Tatawagan ka dyan ng interference. Hindi makakaunted yun once na pumasok. Bakit? Hinawakan mo yung ring, hinawakan mo yung net o tinapik mo yung board. Kung kakampi ka, nung tumira, ibig sabihin, nag-create ka ng isang sitwasyon na pwedeng mag-vibrate. Yung tinatawag na mga bagay doon sa pwedeng pasukan ng bola doon sa ring. Okay? So, tinatawagan dyan ng interference. Mga bowlers, mga kapito, doon lang naman magkakaroon tayo ng confusion. Okay? Lagi lang natin tatandaan yon na kapag sinabi natin na merong tendency or may sitwasyon na pangyayari na pwedeng pang pumasok ang bola sa loob ng ring, basta ang bola paangat,
doon sa ring na pwede pang pumasok o kaya naglalaro yung ring, yung bola doon sa ring. Doon natin ma-identify na meron pang sitwasyon na pwedeng pumasok ang bola. Okay mga bowlers, mga kapito. So yun. Ang susunod na pag-uusapan natin na violations ay ang tinatawag na 3 seconds. Okay? 3 seconds violations. Lagi lang natin tatandaan ako, dami-daming sitwasyon na nangyayari dyan, yung mga baguhang referees, lalo na ngayon. Lagi nyo tatandaan mga kapito. Pag nagbilang kayo ng 3 seconds, 1,001, 1,002, 1,003, at pag nakita nyo yung players, bago maibuga yung pito mo, pag nakita nyo gumalaw na yung players palabas, huwag nyo nang pituhan. Okay, lagi natin tatandaan yan. At saka yung counting natin, laging may tinatawag na adjustment. Hindi ka po pwedeng 1,001, 1,002. Pag 1,003, pipito ka kaagad. Laging bilangin muna natin ang tinatawag na 3 seconds. 1,001, 1,002, 1,003. At pag nakita natin, naka-stay pa rin siya ron, ayaw niyang gumalaw, doon sa tinatawag na paint area or tinatawag na restricted area, saka tayo pumito ng tinatawag na 3 seconds violation. Lagi natin tatandaan yan kasi ang problema kasi sa mga referees, yung ibang referees, lalo-lalo na yung mga baguhan, walang pasensya sa pito. Basta makapito lang ng violations na alam nila sa sarili nila violations, pipituhan lang. Hindi, kailangan natin maging pasensyoso sa pito natin. Lagi natin tatandaan. Yun naman ang lagi kong sinasabi sa mga vlog natin, Kalma lang tayo, relax lang tayo. Okay? Lagi, bago natin ibuga ang ating pito, ay kailangan sure tayo. Okay? Alam natin na makakapag-commit ang player na yun ang tinatawag na violation, na sure na tayo. Huwag tayo pabigla-bigla sa pagpito natin. Mga bowlers, mga kapito, ngayon, dumako naman tayo sa another violations na minsan hindi natatawagan o nagkakaroon ng confusion ng mga arbitero ng kabaro natin. Ayan, tinatawag na closely guarded players. Ulit-ulitin natin sa vlog natin ang closely guarded players, mga kapito. Once na ang bantay niyan, yung opponent, doon sa offensive player, na ang defensive player ay tinatawag na less than 1 meter na ang distansya nila sa isa't isa. Closely guarded na po yan. Okay? Start na po kayo magbilang ng tinatawag na 5 seconds. Okay? Pwede kasing matawagan dyan ng 5 seconds violations. Pero laging may verbal naman Okay? Lagyan natin ng verbal preventive officiating yan. Okay? Pag nagbilang ka naman na dyan, ay 1, 2, 3, alam nila closely guarded ka. Para magkaroon sila ng pagkakataon naman na may pasa na yung bola o gusto nilang itira. Okay? Yun ang ating Ngayon, pag nakita natin na ang player hindi naman talaga closely guarded player, wag natin bibilangan ng 5 seconds. Kung malayo naman yung bigla na pipito ng 5 seconds. Although nakarest yung bola sa kanya, wala naman siyang bantay, malayo, pabayaan natin maubos ang shot clock nila. Kaya wag natin pipituhan kaagad. Lagi natin tatandaan, kaya nga ang word na nakalagay dyan sa article ng FIBA na yan, regarding sa violation na yan, ay closely guarded player. Ibig sabihin, closely. Okay? Malapit na binabantayan ang player. Okay? Yung offensive player, binabantayan ng defensive player na malapit na sila. Ngayon, sinasabi sa rules, ano ang distansya, kasi pag sinabing closely guarded player, syempre of course may distance yan. Yun nga, less than 1 meter. Yan ang ating batayan para bumilang na tayo ng tinatawag na 5 seconds. Either nakadribble na yan o hindi pa nakadribble, closely guarded na yan. Start na tayo bilangan o start na natin bilangan ng 5 seconds yan with verbal preventive officiating. Bakit natin ginagawa yung verbal communication na yun, preventive officiating na yan? Para ang tinatawag, lagi ko nga sinasabi, yung flow ng laro, tuloy-tuloy, hindi yung referee ang nakaka-interrupt ng laro na yan. Kung pwede naman tayo magkaroon ng tinatawag na preventive officiating, magagamit natin yan sa mga matataas na level ng pagre-referee. Importante yan. Bakit? Para maka-earn tayo ng respect sa mga player at hindi sila magagalit sa atin na ito sa ref. Okay to, parehas to, fair play to, may consistency to. Ngayon mga ka-bowlers, mga kapito, so lagi natin tatandaan yan, yung diniscuss natin
ng mga violations na mayroon pang mga confusion, yung mga referees kung paano nila tatawagan yung mga ganyang senaryo. Sa kabuuan, yon ang sinasabi ko. Okay, sa kabuuan, ito yung last part natin. Siyempre, ano nga ba ang susi? Ano nga ba ang susi para matawagan natin ng tamang violation yung player? Una, lagi ko nga, babalikan natin uli ang sinabi ko kanina, pasensya sa pito. Okay, kalmado lang ang referee, relax. Make it sure na itatawag mo ay tama. Huwag tayo pito ng pito. Okay? And then, katulad nga ng sinabi ko kanina, yung tinatawag na balanse ng control of the game and then yung flow of the game. Lagi natin ano yan, kumbaga, nakalagay yun dun. Lagi. Okay? So, ang key dyan talaga ng lecture natin is pasensya sa pito. Karoon tayo ng patience sa pito natin. Kaya mga kaballers, mga kapito, lagi yung tatandaan, dito lang naman si Uncle B at nagbibigay tayo ng mga advices, mga ideas tungkol sa mga pangyayari sa loob ng basketball court na meron kayong confusion o nagda-doubt kayo. So, ang comment section dyan sa baba, mga kapito, laging bukas yan. Pwede kayo dyan magtanong, tinasagot ko naman yan. Mas gusto ko pa nagtatanong kayo at sinasagot ko naman. Of course, yung mga basher natin na nagsasabi na ganito ako, ganyan ako, hindi ko na pinapansin yan. Pero yung mga tamang pagtatanong, ako, pinapansin yan ni Uncle B, of course. Kahit makarating kayo ron sa Facebook page ko, nakarating yan. So, matututo tayo rito sa ating channel. Kumbaga, galing sa libro mismo ng FIBA Rules and Regulations kasi nagbabasa naman talaga tayo niyan. And then at the same time, i-share natin yung ating kaalaman, yung mga experience natin sa loob ng basketball court ang tinatawag kung paano ina-apply ang game management. Regarding sa game management, yun ang ating pag-uusapan sa susunod na vlog. Magandang pag-usapan niya. Paano ang tinatawag na game management sa loob ng basketball court, okay, para maiwasan natin ang tinatawag na mga problema, okay, at maging maayos ang ating pag-referee at maging maayos siyempre ang laro at matapos na maayos nang walang anumang kaguluhan. Kaya mga kaballers, mga kapito, salamat sa panonood nyo at tinatapusin na natin yung part 2 ng mga violations na yan. Yun na yung mga common na mga nangyayari. Katulad nga ng sinabi ko, may katanungan pa kayo. Pwede naman kayo magtanong sa akin. Kaya mga kapito, mga kaballers, sa lahat ng mga players dyan, sa lahat ng mga kapwa ko arbitero, kapwa ko mga referee, na patuloy na sumusuporta sa ating channel, shoutout na lang po sa inyong lahat. At sana nasa mabuti kayong kalagayan sa lahat ng mga pagkakataon. Kaya ingat-ingat po lagi tayo kung saan man tayo naroon. Kaya mga kapito, dito ko natatapusin ang ating video. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.